Ola from Barcelona. Today, nasa ibang bansa tayo at papasyal ko kayo. Andito tayo ngayon sa Perpignan, France. Bonjour! Medyo naumay na kasi ako sa paella. Eto, niyaya ko si Mr. mag-on soup naman kami dito. Sarap. 2 oras lang naman ang biyahe sa kotse from Barcelona. Eto, dahil nga nasa France tayo, nagbaon ako ng maayos-ayos na damit. Kilala kasi ang mga French people na fashionistas, stylish. Napakayaman ng bansa na to. They have strong appreciation pagdating sa art and fashion. Hihilig sila sa painting, sa literature, sa philosophy. Mapapansin mo talaga in the way they dress at kung paano nila dalhin ang sarili nila dito. Mapopoy sila mga mare, pero mas mabango mga Filipino. Bagong lahat, mag-almusal muna tayo kasi binayaran natin to. Pagpasok ko nga sa dining room, dumampot na kaagad ako ng croissant. Kasi alam nyo naman, kapag croissant sa pinag-uusapan, may isip mo talaga ang France. Pero alam nyo ba ang history behind croissant? Croissants? Croissants? Ano daw? Okay lang, i-bash nyo na lang ako. Hindi ako nagkakamali, ganito yan. Ang croissants ay galing talaga ng Austria. Na dinala ng isang Archduchessa na napangasawa ng huling hari ng France bago ang French Revolution. Republic na sila ngayon, kaya wala ng hari-hari o reyna sa kanila. Di lang nila pinutol ang monarchy, pinutol pa nila ang ulo ng hari at reyna. So dinala ni Gert ang croissants at dahil nga siya ang reyna, syempre kahit ano talagang request ng pagkain, siguradong ihahain sa kanya. Anyway, over time, pinerfect ng mga French people ang recipe ng croissants. Dinagdagan nila ng mas maraming butter para mas maging flaky ang texture. At ngayon nga, sikat na sikat ang France pagdating sa croissants. Ibang lasa ng croissants sa Spain. Para sa akin, medyo kulang sa butter. May pagka-health conscious kasi ng konti mga Espanyol. Mas simple, mas healthy para sa kanila. After namin mag-breakfast, dumiretso na kagad kami sa street market na nasa harap lang ng hotel namin. Kung nakita nyo naman sa part 1 ng vlog na to, kagabi malinis pa yan. Ngayon punong-puno na ng antiques at paradahan ng mga lumang bagay. So naglakad-lakad at nagtingin-tingin kami dito for 1 hour. May mga nagustuhan kami. Yung mom-in-law ko bumili ng bracelet. Bumili kami ng ilang luma at original toys para sa mga anak ko. At eto naman yung nagustuhan ko. Ewan ko ba, lately na-obsess ako at hinahanap ko talaga ang perfect na pandik. Kung mahilig ka sa treasure hunting, bisitahin mo Nakapwesto sila dito every Saturday from 8 to 2 p.m. yata. Andito siya mismo sa pinaka-sentro ng Perpignan. Kay Miras. Uy! Ito para kay Jama. So after nito, naglakad na kami papunta doon sa Place the Republic. Plaza. Sa daan may nakita kong simbahan. Gusto ko sana pumasok pero sarado today. May nakilala rin kaming aso sa daan na sobrang sweet. Akala ko askal, iuuwi ko sana. Maraming tindahan ng damit at accessories. Napaka-elegante ng designs ng mga shops dito. Ngayon sa Plaza de la República. Nandito na kami sa Plaza ng Republic. Meron ding food street market. Namangha ako sa artichokes nila dito, kakaiba at malalaki at kulay purple. Dahil favorite ko ito, nag-uwi ako ng ilan sa bahay. Bumili, tinikman na rin namin ang mga cold cuts dito, like French chorizo. Para malaman namin kung anong pinakaiba ng lasa sa cold cuts na ginagawa namin sa shop. Kaka-breakfast lang namin dito. At eto na naman kami, nagpo-food trip na naman. Bumili kami ng ilang cheeses, olive, cold cuts, tas nagkape na rin kami dito. Pumasok ako sa isang shop at nakita ko nga ang apron na ito. Natawa ako kasi naintindihan ko talagang ibig sabihin kahit di man ako marunong mag-French. Meron kasing similarity sa Catalan language. Medyo bastos tong apron na to at dahil doon binili ko. Ireregalo ko mamaya kay Mister. Binili ko na nga siya ng mabilis at nang di niya makita. Ano kasi siya sa kabilang store. Nagbaon na rin nga pala kami ng baget na iuwi ko sa hipag ko. Masarap kasi ang tinapay dito. Iko-compare ko din sana sa mga binibenta naming tinapay sa shop. Gutom na mga anak ko kaya nag-decide na kami mag-lunch. Nagpunta kami sa isang Italian restaurant kasi nagka-crave sa pizza mga anak ko. Ire-recommend ko sa inyo. Bukod sa mura na, masarap pa at mabilis ang service nila. After namin kumain, ibinigay ko na kay Chef Jam ang regalo ko. Mira. ¿Tú vuelves a morder? Es un cabantal. Gay. Ya, För det syns. Det syns, no? Para.
a la cash, a la botica Shinsen, a la cash. I don't know. Sì, 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 Eto, after kumain, naglakad-lakad kami sa sentro ng Parpinyan. Marami kang pwedeng pasyalan dito. Maganda ang mga buildings, iba't ibang kulay at disenyo. Ang sarap nilang tingnan. Dadalhin ko naman kayo sa food court sa gitna ng Parpinyan. Ito ang Las Hals. Dito, marami kang choices. Pwede kang bumili ng isda, ilulutuin nila para sa'yo. Maraming lasing, ang aga-aga nila uminom. Tulad sa Spain, meron din pala silang vermouth, yung pika-pika at alak bago mag-lunch. Malaking lugar na ito. Mga bata, matatanda. Lahat pwede dito. Nakita nyo naman ang terrace, sobrang punong-puno. Sabi ng mom-in-law ko, magkape naman daw kami sa taas ng mall na ito kung saan merong panoramic view ng Parpinyan. After namin dito, dinala naman kami sa dagat ng mom-in-law ko para mag-snack naman. 7 to 10 minutes lang from the center of Parpinyan. Naglaro muna mga anak ko bago kami magmerienda. Kilala din kasi ang France sa may mga masasarap na crepes, kaya eto, sira na naman ang diet ng lola nyo. Nag-enjoy kami sa Parpinyan. Dumaan na rin kami sa ilang supermarket para bumili ng ilang French goods. And after nga nito ay nag-decide na kami umuwi. So guys, hanggang dito na lang ang video natin for today. Paki-comment na lang sa baba kung ano pinaka nagustuhan nyo sa video na ito. Hanggang sa susunod na vlog. Adios!